Paulo Contis, masyadong dinamdam ang pagkawala ng kanilang show na Tahanang Pinakamasaya. Ayaw makipag-usap kahit kanino at gusto lang muna mapag-isa. Nalungkot nga ang iilang mga taga-suporta ng Tape Incorporated pati na rin ang kanilang mga host lalo na si Paulo Contis, para sa sinapit ng noontime show nilang Tahanang Pinakamasaya, na umeere sa GMA Network dahil sa pagpapalam nito sa telebisyon. Bukod sa nabawasan ng noontime show, paano naman daw ang Tape Incorporated na nagtaguyod daw sa Eat Bulaga ng mahabang panahon, dahilan upang matawag umano ang Eat Bulaga na longest-running noontime show sa Pilipinas. Ang bilis nga raw ng mga pangyayari at parang walang kaabog-abog na last airing na pala nila noong Sabado March 2. Sa ngayon, mga replay episodes na lang ang pinapalabas sa time slot na naiwan nila. Nakarating daw kay OG Diaz at lumabas na rin sa mga balita na may outstanding balance pa ang Tape Incorporated sa GMA Network na aabot sa 800 milyon pesos, naipon pa raw ito simula sa original Eat Bulaga. Ngunit bakit ipinagmamalaki nila noon mas maganda ang takbo ng programa at mas dumami ang kanilang ads count mula noong umalis ang TVJ? Tinanong din daw ni OG Diaz ang isa sa hosts nitong si Paulo Contis, kung anong masasabi nito sa nangyari sa noontime show, subalit nakiusap daw ang aktor-host na huwag muna siyang kausapin. I asked Paulo Contis since malapit naman tayo sa batang yan, hiningi niya na huwag ko muna siyang kausapin, gusto raw muna niyang mapag-isa. Sabi raw sa kanya, "Mare, pass muna ako, papahinga lang ako, sino naman tayo para kulitin yung bata, di ba?" Samantala, nagbigay na rin ng opisyal na pahayag ang Tape Incorporated, sinabi nilang titigil na sila sa pagpo-produce ng noontime shows. Habang mga pelikula naman ang pansamantalang ipapalabas ng GMA Network tuwing tanghali para lang malagyan ang iniwang time slot ng nagpaalam na Tahanang Pinakamasaya.